Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita sina San Carlos Loanga at mga kasama nga mga martir ng ating simbahan. Mula po sa mga bansa ng Africa, sila po ay nabuhay noong ika-19 na siglo. Hinubog sila sa pananampalatayang Katoliko sa pamamagitan po ng isang pari. Nung hari doon ay nagalit sa mga Kristiyano sapagkat para sa hari, ang mga Kristiyano ay hadlang sa kanya mga panukala sapagkat hindi sila sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi sila nag-aalis sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya't dahil dito ay nagalit ang hari sa mga Kristiyano. At isa nga po sa mga nag-alay ng buhay ay si San Carlos Loanga at mga kasama. Sila po ay pinatawag ng hari ng Uganda at pinilit na sumamba sa Diyos-Diyosan nila. Pero sila San Carlos Loanga ay naging matibay sa kanilang pananampalataya. Sa halip na talikuran ng Panginoon ay pinilit nilang mahalin ang ating Panginoon. Kung kahit ito ay naging sanhi ng kanilang pag-aalay ng kanilang buhay para sa pananampalataya. Ang iba po sa kanila ay pinatay, iba po ay sinunog, ang iba po ay pinahirapan at namatay sa pamamagitan po ng espada. Si San Carlos Loanga at mga kasama ay kabilang sa mga martir ng ating inang simbahan. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, katupan tayo maging marapat makibahagi. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagulo mo ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa Media, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tobias, ano iyon?" Tugon naman nito, patuloy na nagsalita si Rafael, "Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raquel, na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at iminumungkahi kung siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw, may karapatang magmapangasawa siya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama." Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ecbatana, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raquel." Nagtuloy nga ang dalawa at narat na nila si Raquel sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tinugon naman sila agad ni Raquel at ang wika, "Maligayang pagdating, mga kapatid. Tumuloy kayo." Dinala agad ni Raquel ang dalawa sa bahay. Matapos ang kanilang pagkikilala at pagkakamustahan, nagpapatay si Raquel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Zacarias, hingin mo na kay Raquel ang kamay ni Sara para sa akin." Ang usapan nila ay narinig ni Raquel, kaya't sinabi niya kay Tobias, Kumain ka at uminom. Magsaya ka ngayong gabi, sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba, sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit may ipinagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din. Ngunit bawat isa'y namatay nang sila'y magsisiping. Ang paniniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon, kaya kumain ka, uminom at pumanatag. Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtan si Sara." "Mangyayari ang nais mo," tugon ni Raquel, "ayon sa kautusan ni Moises. Si Sara ay asawa mo na. Iyan ang kapasiyahan ng langit, kaya kunin mo na siya. At mula ngayon, ikaw ay kanya at siya naman ay sa iyo, magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahahabaganawa kayo at bigyan ng kapayapaan." Pagkatapos, tinawag ni Raquel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, "Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya. Ingatan at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan." Tinawag ni Raquel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulatay magpapatunay na ibinigay niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa,
bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan." Bumangon nga si Sarah at nanalangin si Tobias. "Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipanagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha, asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa, at ibinigay mong katuwang sa paggawa. Ang sangkatauhay sa kanila nagmula, di dapat mag-isa ang tao, iyang wika. Gawin nating katuwang na kanyang kamukha. Ang pag-aasawang pinasok ko ngayon, di udyok ang nasa. Diyos na Panginoon, tunay na matapat aking nilalayon. Itong aming buhay naway magkaroon ng awa mo't lakas sa habang panahon, nang hanggang pagtanda kami magkatulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo na may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito.
Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya na buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at umibig sa Kanyang kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang Kanyang sagot, kaya sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. At wala nang mga has na magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Sa patuloy po nating pagsubaybay sa sanaysay ng buhay ni Tobit at ng kanyang anak si Tobias, sa ating unang pagbasa, matapos sa mahabang paglalakbay ni Tobit kasama si Rafael, Arkanghel, na nag-disguise noong panahon iyon para makatagpo ng asawa si Tobias, ay dinala siya ni Rafael sa pamilya ni Sarah. At yung ating mahabang unang pagbasa, ito yung sinaysay kung paanong naging asawa ni Tobias si Sarah. Pero sa kanilang pag-uusap, sa pamilya po ni Sarah, kausap niya si Raquel na kamag-anakan ni Sarah, ay ipinaalala at ipinaalam kay Tobias kung ano nangyari sa buhay ni Sarah. Dahil nga si Sarah ay nakapag-asawa na ng 7 lalaki. At lahat ng ito ay namatay sa tuwing sila ay magsisiping. Pero ang pagkamatay na kanyang asawa ay dahil sa demonyo. Ayon nga sa pagbasa po kahapon na bago siya masipingan, bawat napangasawa niya ay pinapatay ng demonyong si Asmodeo. So yun ang babala niya dun sa katauhan ni Sarah. Kaya nga kahapon din ay yun ang kinakalat na balita ng mga kapitbahay nila ay si Sarah mismo ang pumapatay sa kanyang mga naging asawa. Kung kaya't nung gabing sila ay magkasama na at lumalaman niya ni Tobias sa mga ang nangyayari, anong ginawa ni Tobias? Inaniyahan niya si Sarah na manalangin. Inaniyahan niya si Sarah na sila'y sabay na manalangin sa Diyos upang sila'y protektahan, upang sila ay iligtas at gayon din ay mapanatili ang kanilang pagsasama at pagmamahalan bilang mag-asawa. Ngayon, anong pinapaalala sa atin ng ating unang pagbasa? Yung kahalagahan ng panalangin ng bawat isa sa atin sa ating buhay. Bukod kasi sa pananalangin ay pagkipag-ugnayan natin sa Diyos, ang panalangin ay nagiging sandata ng bawat isa sa atin para mapagtagumpayan natin ang anumang tukso sa ating buhay, ang anumang kasamaan sa ating buhay, at anumang kasalanan sa ating buhay. Kaya mahalaga na araw-araw nagdarasal tayo, dili kaya kapag nandyan na yung tukso, ay huwag nating kalimutan na sambitin ang kahit na simpleng panalangin. Halimbawa po, kung andyan na yung tukso o yung tukso na mari magkasala tayo, pari nating dasalin na Jesus, Mary, and Joseph, help me. Jesus, Maria, Jose, tulungan mo po ako. Sabihin natin na tuloy-tuloy na pagtawag sa banal na mag-anak ay tiyak na mapagtatagumpay natin ito. Bakit? Kasi yung isip natin, doon na matutuon. Kumpara sa hindi tayo magdarasal, matutuon lamang tayo doon sa tukso at madalas sa pagtayo natin sa tukso, nahuhulog kagad tayo sa pagkakasala. Kasi nga, ang isip natin, ang puso natin, doon lamang nakatuon. Pero, kung nandyan ang tukso at tayo'y mananalangin, yung isip at puso natin saan matutuon? Sa ating pananalangin. Sa pagtulong ng Diyos, sa pagkakaloob sa atin ng Diyos, ng biyaya, ng lakas, ng biyaya na talikuran, anumang pagkakasala na tukso na patuloy nating nararanasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun yung ginawa ni Tobias at ni Sarah. Nagdasal sila. Siguro andun yung pangamba ni Tobias na baka matulad siya dun sa
mga naging asawa ni Sarah na namamatay. Kung kaya sa pagkakataong yun, ang nakita niya magiging proteksyon nila, ang sasagip sa kanya, walang iba kundi ang Diyos kapag siya ay tumawag sa Diyos na kanilang sinasampalatayanan. Gayun din, sa panalangin, tinutulungan tayo nito na sabihin natin na mahalin ang Diyos at gayon din ang ating kapwa-tao. Ito yung pinupunto sa ating ebanghelyo kung saan isang eskriba ang nagtanong kay Jesus kung anong pinakamahalagang utos. Kung bakit niya tinanong ito, ito sa kadahilan ng yung 10 utos na binigay ng Diyos sa mga Israelita ay lumobo. Dahil sa mga komentaryo, dahil sa mga additional na para bang pagkapaliwanag ng mga kautosang ito, na yung 10 ay umabot sa 613 ang kabuuan. At ang nangyari noon, dahil iti mga komentaryo na lang, dahil iti nagpapasa-pasa, inisip na rin, itinuro na itong mga komentaryong ito ay bahagi na rin ng kautusan na dapat ay sundin ng mga Israelita. Kaya ang tanong ng eskriba ay anong pinakamalagang utos? At ang simple sagot ng Panginoon ay mahalin mo ang Diyos sa buong mong pagkatao at mahalin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Mga kapatid, alam nating yun ang mga utos. Mahalin natin Diyos at mahalin natin ating kapwa. Kaya nga siguro, sa aking pagdinilay, yun yung sabihin ng eskriba, tama ka guro, yun ang pinakamahalaga. At ang naging tugon ng Panginoon, malapit ka na mapabilang sa pinag-aharian ng Diyos. Nung pinagdinilayan ko to, kung bakit yun ang sinabi ni Jesus na malapit ka na, kasi nga, alam niya kung ano yung utos. Kaya ano yung kasunod na hakbang? Ang isabuhay ito. Kasi kumbaga sa ating panahon ngayon, alam natin ang mga turo ng simbahan. Hindi man ho yung kabuang turo ng simbahan. Alam natin ang utos ng ating Panginoon. Ang mahalaga, bukod sa alam natin ito, ay tayo, yung ibang isabuhay ito, magawa ito, sundin ito. At dito papasok yung kahalagahan ng panalangin. Na naway tulungan tayo ng Diyos, naway ipagkaloob sa atin ng Diyos ang biyaya na hindi lamang natin alamin o malaman ang mga utos niya, katulad ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa, kundi sa tulong niya, ng biyaya niya, ng grasya niya, ay maisabuhay talaga natin ito. Tandaan natin, lahat ay biyaya ng Diyos at nawa araw-araw ay iyon ay dalangin natin, Panginoon, tulungan mo akong mahalin ka. Panginoon, tulungan mong mahalin ko rin ang aking kapwa gaya ng pagmamahal ko sa aking sarili. Panginoon, tulungan mo akong mahalin ka at magayon din ang aking kapwa-tao. Mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, bahagi na yung pananalangin. Marami tayong dinadasal sa Diyos, mga biyayang kinakailangan. Pero sa ating pananalangin, mahalagay, idasal din natin na tulungan tayo parati ng Diyos na mahalin siya. Panalangin natin na tulungan tayo ng Diyos na mahalin ang ating kapwa. Panalangin din natin na tulungan tayo ng Diyos na tayo kanyang ingatan sa mga uri ng tukso at kasamaan. Amen. Sa ating mga panalangin ngayon, may pakita nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas at ang ating pag-ibig sa kapwa, tulad ng paggalang at pagpipitagan natin sa ating sarili, ating itutugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig.
Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit at mga matatanda sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat at intensyon natin, ang intensyon ng ating mga tagapagtaguyod mag-aalay ngayong ikalawang araw ng ating nobenaryo sa karangalan ng kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon, Lodi Gabino, Vivian Labausa, Mayra Vicente, Connie Santos, Membi Crisostomo, Nida Cruz, Lourdes Nonol, Josie de la Cruz, Flora de los Reyes, Toning Alejandro, Pastora La Fuente at Helen de Guzman. Gayun din, patuloy natin dalangin ang kagalingan ni Nida Cruz, Renato Reyes at Gertrudes Reyes. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Bishop Cirillo, Bishop Jose, Cardinal Vidal, Father Ramon, Monsignor Sabino, Orlando Arcadia, Rita, Florencia, Meliton, Marina, Antonia, Jessie Juan at Benito. Dalangin din natin ang mga kababayan natin na nasalanta at apektuhan ng pagdaan ng bagyong si Dante. Makalangit na Ama, maging karapat-dapat kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatido, pangampagahin natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kaming naghahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan na mamatay kasi ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog ng mga kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Carlos sa Wanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat binarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo lang bumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual ng pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimihi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na at niaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsulon na namin na banal na pakikinabang sa pagunita sa mga martir na hindi na igupo ng kamatayan, kami nagsusumamon na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, pumahay tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.
Salamat kayo.